Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-315 na kabanata. Ang pagsubaybay kay Alex. Sa loob ng kaunting araw, si Melissa at Debbie ay nakikitang parang malapit na magkaibigan, at ito ang nagdala sa pagiging mas close nito kay Alex. Pero hindi masabi ni Melissa na si Alex ay nag-iingat sa kanya, at alam niya na kailangan pa niyang pagbutihin upang makuha nito ang kanyang tiwala. Nang magsabi si Alex sa kanyang boss security na si Tony, upang bisitahin si Don sa ospital, si Melissa ay sinundan siya. Nang makaalis na si Alex sa opisina ni Tony, si Melissa ay patagang pumasok sa loob. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ni Tony, na tumingin simula taas hanggang baba. "Itangin mo ang iyong mga mata kung saan nararapat," sigaw ni Melissa dito. "Girlfriend ako ni Chris Stedman." Inilabas nito ang cellphone at ipinakita ang larawan na magkasama sila ni Chris. Pasensya na mabilis na paumanhin ni Tony. Alam niya na ang Stedman family ay maimpluwensya, at hindi niya kayang lumaban dito. "Ano ang kailangan ng security guard?" tanong ni Melissa. Nagsabi siya na bibisita siya sa kasamahan niya sa ospital, na ang pangalan ay Don, sagot ni Tony. Tumigil ito sandali, saka sinabi, "Miss, kailangan mong malaman na ang boyfriend mo ang isa sa dahilan kung bakit na ospital si Don." Si Melissa ay lumabas sa opisina, at tumawag kay Chris, upang tanungin ang tungkol kay Don. Sinabi ni Chris sa kanya na hindi naging magalang si Don, kaya ipinadala niya ito sa ospital bilang halimbawa, para sa kanyang sarili. Tinapos ni Melissa ang tawag at tumawag ng taxi, at nagtungo sa Baltimore General Hospital. Si Alex ay bumili ng ilang mga bagay sa hospital gift shop. At pagkatapos ay pumunta sa ward ni Don, at pumasok sa loob. "Kamusta Don?" wika nito. Pumasok siya sa loob at nabigla nang makita si Melissa na nakaupo sa tabi ng kama ni Don. "Bakit ka narito?" tanong ni Alex na nagtataka. "Narinig ko na ang isa sa mga security guard na kasamahan mo ang na-injury," wika ni Melissa, habang tumayo. "Kaya nagpunta ako dito. Hindi ko alam na pupunta ka dito." "Alex, maraming salamat sa iyong pagpunta," wika ni Don. Siya si Melissa, at ibinili niya ako ng mga prutas. At umupo siya dito upang kausapin ako. Siya ay sobrang nakatulong, at ngumiti siya kay Melissa. Si Don ay mag-isa lang, kaya na-excite siya nang may magandang dalaga na bumisita sa kanya. "Alex, gusto mo bang kausapin si Don?" tanong ni Melissa, na dinampot ang kanyang bag, at naghahandang umalis. "Aalis ako upang bigyan kayo ng privacy." "Hindi, okay lang. Nagpunta ako upang makita si Don kung ano ang kanyang ginagawa," wika ni Alex, na hawak ang kamay ni Melissa, na pinipigilang umalis. Napahanga siya kung gaano ito kabait kay Don. "Magkakilala kayo?" tanong ni Don, na nakatingin sa kanilang dalawa. "Oo, magkaibigan kami," sagot ni Alex. Tumango si Melissa. "At ang girlfriend niyang si Debbie ay kaibigan ko rin," wika nito. Nakinikilig na inamin ni Alex na sila ay magkaibigan. Ito ay magandang palatandaan. "Ano?" tanong ni Don. "May girlfriend ka." Masaya siya para kay Alex. Bagaman siya ay medyo nagtataka. Nakita niya ang singsing sa daliri ni Alex, at umaasa na kasal na si Alex. Pero walang binanggit si Alex kahit ano tungkol sa kanyang asawa, o girlfriend. Ngumiti si Alex, "Kasal na ako kay Debbie," sa isip niya. Pero ang Clifton family ay ayaw pang ipaalam ito sa lahat. Si Alex at Melissa ay nakipag-usap kay Don ng ilang sandali, at naglakad ng magkasama palabas ng ospital, at sumakay ng taxi pabalik sa university. Habang papauwi, sila ay nag-usap at nagtatawanan. Si Alex ay medyo napapalapit kay Melissa. Nang makarating sila sa university, at naghiwalay. Si Melissa ay tumawag kay Chris, at sinabi ang magandang balita. Si Chris ay masayang marinig na nagiging maayos ang lahat. At sinabi niya na magkita sila sa Hilton Hotel mamaya. Nang gabing iyon nagpunta si Melissa sa Hilton Hotel, upang katagpuin si Chris, na nag-ayos ng isang chandelier dinner. Si Melissa ay hindi pa nakaranas ng isang romantic dinner sa mga nakaraan, at pakiramdam niya, siya ay isang prinsesa. Si Alex ay itinuturing na ako bilang isang kaibigan, at hindi na siya naghihinali sa akin, wika niya. "Ano ang susunod kong gagawin?"
Excited siyang tumingin kay Chris, sa isip na hindi magtatagal ay pakakasalan, ang isang perpektong lalaki. Melissa, magaling ang mga nagawa mo, puri ni Chris. Kinuha nito ang isang maliit na bote sa kanyang bulsa. Ito ay isang espesyal na lason, at nakakamatay. Kapag nakakuha ka ng pagkakataon, ibigay mo ito kay Alex. Sa ilalim ng chandelier, ang anino sa mukha nito ay naglalaro, at halos makita sa mukha nito ang pagiging demonyo. Si Melissa ay natigilan, at nabitawan ng kanyang tinidor na bumagsak sa lamesa. Hindi niya inaasahan na ipapapatay ni Chris si Alex sa kanya. Bagaman gusto niyang mambuli ng mga tao, hindi siya mamamatay tao. Chris, hindi ko kaya, sagot nito. Nanginginig sa idea na pagpatay ng tao. Gusto mo bang makasama ako? Tanong ni Chris. Si Alex ay ang dahilan ng pagkawala ng malaking halaga sa aming pamilya. Kung hindi siya mamamatay, hindi ito matatapos. Kinuha nito ang kanyang kamay, at ginamit ang mapanghimok na boses. Hanggat buhay si Alex, ang papa ko ay hindi ako papayagan na magpakasal sa iyo. Tumatanggi ka ba na tulungan ako? Lubusan kitang mahal, at nakapili na ako ng singsing para sa iyo. May perpektong lugar na ako para sa ating honeymoon, sa aking isipan. Pero kailangan muna nating unahin si Alex, bago gawin ang mga bagay na ito. Si Melissa ay naligalig. Natatakot siyang pumatay ng kahit sino, pero marami na siyang nagawa para kay Chris, at desperado siyang makuha ang pagpapakasal dito. Gagawin ko, wika nito, at kinuha ang bote ng lason mula kay Chris. Maraming salamat baby, wika nito at hinalikan siya. Alam ko na tutulungan mo ako. Pero Chris, kung lalasunin ko si Alex, makukulong ako. Ayaw kong makulong. Huwag kang mag-alala. Ang aking papa ay malaki ang impluwensya sa paligid ng mga politiko, pagsisiguro niya dito. Kaming bahala sa iyo. Isa pa, bagaman ang lason ay nakakamatay, ito ay nalulusaw. Kaya hindi siya mamamatay sa ilang araw, pagkatapos mong maisagawa. Walang makakaalam na ikaw ang may gawa. Sige, sagot ni Melissa, tumango, habang nakatingin sa maliit na bote, sa kanyang kamay. Pero kung gagawa ako ng mga terribleng bagay, para sa iyo, dapat siguraduhin mo na hindi ako magdurusa. Tumayo ito at sumandal sa kanyang braso, at nagpunta sila sa second floor. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.